Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Benji Raffles, shoutout kay Edgar Bustillo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Paano? Hindi mo ba alam ang sarili mong katawan? Hindi mo ba alam ang katawan ng sarili mong asawa? Nang marinig na sunod-sunod silang nalilito, nagalit at nakakatawa si Tian Jekyongki. Bagamat alam ni Ivory ang partikularidad ng katawan ni Aaron, hindi siya malinaw kung gaano ka-special ang Aaron. Hindi nito masisisi si Ivory. Kung tutusin, kahit ang sariling cognition ni Aaron sa kanyang katawan ay pareho lang. Alam niyang malakas talaga ito, pero hanggang saan, wala siyang konsepto at hindi alam ang pamantayan. Ibig mong sabihin, dahil mas maganda ang katawan ni Aaron kaysa kay Zeking, kaya nagpa siya kang lumipat ng pinto at kabahayan. Tanong ni Ivory. Malinaw na hindi nag-atubili si Tian Jekyongki tungkol sa tanong na ito, gumawa ka ng lugar. Mabuti para sa isang tao na magtayo sa iyo ng isang ginintoang bahay. Pagkatapos ng lahat, wala kang pagpipilian upang umupo sa pinakamagandang silid sa mundo. Ngunit kapag nakatira ka sa bahay na ginto, bigla mong nalaman na may mas marangyang palasyo sa labas. Ang palasyo ay hindi lamang ilang beses na mas malaki kaysa sa orihinal, ngunit maging ang mga tiles sa sahig nito ay gawa sa ginto na ginamit ng nakaraang palasyo upang salansan ang mga pader ng lungsod. Naniniwala ako na hanggat ang mga taong may normal na utak ay talagang alam kung ano ang gagawin sa multiple choice na tanong na ito. Nang marinig ang mga salita ni Tianji, napakunot ang noo ni Ivory at nagtanong, tama ba ang narinig ko? Ibig mong sabihin ay sapat na ang lakas ng katawan ni Zeking para ilarawan bilang isang gintong bahay, ngunit ang katawan ni Aaron ay hindi lamang mas malakas kaysa sa katawan ni Zeking, ngunit marami pa. Panipi, kung kailangan kong gumamit ng isang pagkakasunod-sunod ng magnitude upang ilarawan ito, ang agwat sa pagitan nila ay maaaring ilarawan sa dalawang antas, ang isa ay ang hangganan ng lupa at ang isa ay ang hangganan ng langit. Malinaw, Aaron ang tunay na limitasyon ng langit. Matapos marinig ang mga salitang ito, si Ivory ay natigilan at tumingin kay Aaron ng kakaiba. Parehong may excitement at hindi makapaniwala sa isang pares ng magandang mga mata. Ang limitasyon ng langit ay isang antas na mas mataas kaysa sa sobrang espesyal na katawan tulad ni Zeking. Ang Aaron na iyon ay tanga rin ang Aaron na tao. May magandang biro, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko alam na superior ako, pero joke lang. Sa sandaling ito, tila napakatotoo dito. Siyempre, adjective lang ako. Baka inaccurate sa proseso. Ang langit ay mahirap at kakaiba. Ang pangungusap na ito sa wakas ay parang palanggana ng malamig na tubig. Hindi ko masasabing pinatay nito ang kanilang sigasig, ngunit kahit papaano ay nakakapagpakalma ito ng kaunti sa mag-asawa. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon ng pagiging direktang mas mataas kaysa sa isang grado ay talagang hindi katanggap-tanggap. Anong problema? Anong problema sa biglaang pagsulpot mo? Napatingin si Tianji sa 2 taong naging kalmado. Natigilan ang mag-asawa, hindi nila alam ang ibig sabihin noon. Hehe, I'm afraid you two have a wrong understanding. Or I have a wrong expression. Let me say it again. Ang tinatawag kong inaccuracy ay hindi ang upper limit ng gap nyo, kundi lower limit. Sa madaling salita, magkakaroon ka lamang ng isang mas malaking puwang, hindi lamang isang simple, tulad ng sinabi ko. Ano? Pagkarinig nito, nagkatitigan ang mag-asawa. Halatang hindi nila ito maaninag sa isang panahon. Sa orihinal, ang malaking agwat ay nagulat sa 2 tao. Ngayon, ang dukha at kakaibang mga salita ng langit ay ginawang ganap na hanggal ang 2 tao. Lower limit lang ang sinabi niya. Kung ito ay ang pinakamataas na limitasyon, hindi ba ito isang dagok sa mas mababang latitude? Nagmamalaki ka ba?
Bagamat alam kong gusto mong sambahin si Aaron bilang iyong panganay na kapatid, huwag mong gawin iyon, bagamat hindi ko masyadong alam, narinig ko na si Zeking ay isang banal na walang kamatayang katawan, sa madaling salita, ang kanyang itaas na limitasyon ay maaaring umabot sa antas ng katawan ng Sansian, tama ba? Kalsada ng Ivory, hindi itinanggi ni Tianji Kyongki, ang kalikasan na matatawag na immortal na katawan ay kapareho ng sinabi mo sa teorya. Kung ganoon, dahil ang lahat ng lilang emosyon ay mga immortal na katawan, ano pa ang makakabawas sa sukat nito? Ang Sansian ay ang tunay na Diyos, na siyang pinakamataas na pag-iral. Ngunit ang katawan ng tunay na Diyos ay isang pagkakasunod-sunod lamang ang layo mula sa ang Sansian. Paano natin mababawasan ang dimensyon? Hahaha. Humagalpak ng tawa ang kawawang si Tianji na si Chi, narinig ni Fang Fo ang isang malaking biro. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Oo, aminado ako na gusto ko talaga siyang maging nakababatang kapatid, pero kailangan ko ring ipaliwanag na isa rin akong mabangis na hayop noong unang panahon. Nakakahiya man na kilalanin ang aking kuya, hindi ako isang kaiyahiyang talunan. Ako hindi kita susuyuan para may pangako mong tatanggapin mo ako bilang nakababatang kapatid ko. Ang pinakaayaw ko sa mga mambabala sa buhay ko. Nagsasabi lang ako ng totoo. The facts are what they are. Bata ka pa, o kung mabubuhay ka ng daan-daang taon, ano ang ibig sabihin nito? Baka sa lahi mo, you will be a well-informed old man by that time, but that's you. Kung ikukumpara sa growth rings ng buong octagonal world, mas maliit ka lang na alikabok kaysa sa akin ngayon. Gaano karami ang maaari mong malaman tungkol sa marami at maraming bagay na nangyayari sa mundong ito? Mga langgam, paano mo malalaman ang buhay ng Colossus? Si Ivory at Aaron ay walang imak. Ramdam na ramdam ng dalawa ang kanyang bahagyang galit na saloobin mula sa mga kakaibang salita ni Tianji. Lalo na ang Aaron ay nagkaroon ng maikling pakikitungo sa kanya at alam niya na mayroon siyang pagmamalaki bilang isang mabangis na hayop. Imposible talaga na mambola ito ng walang kahihiyan para sa isang bagay. Ngunit ang tanong ay sumusunod din. Kung hindi ito pambabola, ano ang ibig sabihin nito? Tila ang sinasabi nito na ang tunay na Diyos ay hindi ang pinakamataas na estado, ngunit mayroong isang mas malakas na pag-iral. Gayunpaman, halos lahat ng bahagi ng mundo ay kinikilala ang kataas-taasang kapangyarihan ng mga tunay na Diyos. Sa katunayan, hanggang ngayon, kontrolado pa rin ng tatlong tunay na Diyos ang karamihan sa mga bahagi ng mundo. Marahil ay agad na itatanggi ng dating Han Sanchen ang mga salitang ito, dahil ang mga katotohanan ay nasa harap niya. Gayunpaman, pagkatapos na magkaroon ng kontak si Han Sanchen sa parami ng mga kakaibang bagay sa lahat ng paraan, pagkatapos maghinala na ang mundo ay nasira sa loob ng maraming henerasyon, hindi niya tinanggihan ang pahayag na ito, at pinalakas pa ang katalinuhan ni Han Sanchen sa ilang lawak. Tulad ng sinasabi nito, ang 8 panig na mundo ay ipinanganak sa loob ng maraming taon, at ang mga singsing ng kapalaran ay matagal nang hindi alam. Ang paglitaw ng sinuman ay isang linya lamang na parang bakterya sa buong buhay niya. Marahil ang kalahati ng lubid ay walang hanggan at walang katapusan para sa maraming tao. Ngunit para sa mundo, kalahati ay kalahati lamang. Tulad ng sa lupa, bagaman sinubukan ng mga siyentipiko mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ang kanilang makakaya upang maibalik ang orihinal na sinaunang panahon na may iba't ibang ebidensya, sino ang nakakaalam na ang tinatawag na wakas na kanilang ginalugad ay talagang bagong simula lamang ng isang panahon. Bago ang bagong simulang iyon, mayroon bang reincarnation? Naniniwala ako sa'yo, matigas na sabi ni Aaron, at pagkatapos ay tumingin siya kay Ivory. Bagamat walang katotohanan at kakaiba ang pahayag na ito, iba si Ivory sa ibang babae at maging sa iba pa. Siya ay napakatalino at naniniwala sa Aaron. Dahil naniniwala si Han Sanchen, handa rin siyang maunawaan ang ilan sa panloob na kahulugan ng mga salitang ito. Maaari mo bang sabihin sa akin ang isang bagay na alam mo? Halimbawa, batay sa aking katawan, sabihin ang isang bagay na mas malakas kaysa sa tunay na Diyos, mahinang tanong ni Aaron. Nang makita ang tanong ni Aaron, lumitaw ang kawalang kabuluhan ng oras ni Kaidan. Bilang isang sinaunang bagay sa antas nito, sa wakas ay natagpuan nito ang lugar sa oras na ito. Madali lang yan. Kung gusto mong malaman, pwede mong kunin bilang regalo para makita ko ang panganay kong kapatid.
Saka ang panganay kong kapatid, mas mabuting sumunod sa utos kaysa maging magalang. Excited din ang Aaron, gusto niyang malaman kung ano ang nangyari bago ang kasalanan, at naniniwala siya na kapag nalinaw na ang mga bagay na ito, maaari pa niyang malaman ang ilang kakaibang phenomena na kinakaharap niya sa kasalukuyan. Sige, makinig ka, minsan ko lang sasabihin, bumagsak ang mga salita. TNG Kyongki, binawirin agad ng puting anino ang hugis ng kanyang katawan, parang gustong magkwento ng kanyang panganay na kapatid. Sa oras na ito, sina Ivory at Aaron, tulad ng mga mag-aaral na may bukas na isip, ay tahimik na nakaupo sa isang tabi, naghihintay na magpatuloy ang mahihirap at kakaibang salita ni Tianji. Sisimulan ko na, pareho silang tumango ng seryosong-seryoso. Sa oras na ito, bahagyang umubo si Tianji Kyongki at ibinuka ang kanyang bibig para magsalita. Gayunpaman, sa oras na ito, isang hindi maisip na kakaibang bagay ang nangyari. Storytelling channel sa YouTube. Diyos ko, kwek-kwek, kwek-kwek, ik-ik, shit. Anong nangyayari? Aaron Liang at ang kanyang asawa ay medyo nalilito. Naghintay sila ng mahabang panahon, ngunit ang hinihintay nila ay isang tumpok ng wika ng ibon. Huwag sabihin kung naiintindihan nila ang sinabi ng isang pangungusap, kahit isang salita ng kanyang ina ay hindi ito maintindihan. Kung kailangan mong sabihin ang naiintindihan mo, natatakot ako na ako lang ang dalawang salita. Kumunat ang noo ng mag-asawa at hindi maintindihan ang tingin sa isa't isa. Para sa isang sandali, sila ay lubos na naliligaw. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Aaron ay hindi maaaring makatulong ngunit gumawa ng mga reklamo tungkol sa tukaw, at naghintay ng mahabang panahon sa pag-asa. Marami na siyang ginawang emosyonal na paggawa. Ibig sabihin, ngayon lang naligtas ng mga kalakal si Ivory. Kung hindi, talagang gustong pasabugan ng Aaron ang taong ito. Sobrang nakakapuot. I don't know. It's strange. I can't speak. Ang langit ay mahirap at kakaiba, at siya ay labis na nalulumbay. Ibinuka niya ang kanyang bibig at walang sinabi. Nang marinig ito, natigilan sina Aaron at Ivory. Hindi ba siya nagsasalita? Paano mo masasabing hindi ka makapagsalita? Biglang sumimangot si Aaron, ibig mong sabihin, hindi mo masasabi ang mga bagay na iyon dati. May isa pang kakaibang wika ng ibon. Tapos sabi niya ulit, oo, hindi ko alam kung bakit. Basta kausapin kita tungkol sa nakaraan, kung ano ang sinabi ko. Magiging eksakto kung ano ang sinabi ko ngayon. Ito, anong nangyayari? Si Tianji Kyongki ay isang tanga. Si Aaron at Ivory ay nakasimangot sa isa't isa at ganap na nalilito. May kumokontrol ba sa isang bagay para hindi magsabi ng anumang sikreto si Tianji Kyongki? Sumimangot si Ivory at sinabing, ngunit kung oo, ano ang sikreto? At saka, sino ang maaaring maging napakalakas at kumokontrol sa kung ano sa paligid? Pagkatapos ay tumingin si Ivory sa paligid ng hindi malay. Bigla niyang naramdaman na parang may nakatingin sa kanila ng tahimik. Nakakunot ang noo, agad na tumalon si Aaron sa kama at nagmamadaling lumabas ng bahay na kawayan. Nang lumabas si Ivory, si Aaron ay nakatayo na sa pintuan, nakatitig sa langit ng may maningning na mga mata. May tao ba sa langit? Alerto at kain na hinalang tanong ni Ivory. Hindi nagsalita si Aaron at tahimik na tumango. May iba pa ba talaga sa langit? Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, direktang lumipad sa kalangitan si Han Trinity. Habang ang kanyang banal na kamalayan ay malawak na inilabas, ang kanyang makalangit na mga mata ay nagmulat din at nagsusuri ng ligaw sa lahat ng dako. Lumabas ka na, galit na umungal si Aaron. Alam kong dapat ginawa mo ito. Hindi mo kailangang itago sa akin, ito ang makalangit na mundo ng aklat ng 8 mga makalangit na aklat. Hindi ito maaaring umiral sa sino man maliban sa iyo. Lalo na ikaw, Bahwang Tianshu, huwag kang magpanggap sa akin at umalis ka dito. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Aaron, ang mga tao ay nasa himpapawid at direktang binuksan ang puso ng pamilya ng dragon. Biglang, ang nakapalibot na hininga ay parang puyo ng tubig, at baliw na kasangkot dito. 1 minuto, 2 minuto. Habang ang mga ulap ay gamulong at ang hangin ay mabilis na umaagos, ang antay-Buddha sa buong mundo ay nagsimulang magbago bigla. Kaya naman, sunod-sunod na nagsilabasan ang mga tao sa kabilang panig ng bahay na gawa sa kahoy, isa-isang nakatayo sa harap ng pinto at nakatingin sa nakagugulat na pagbabago sa kalangitan, hindi nila maiwasang mamatlas sa mismong lugar.
Well, di ba leader natin yan? Oo, hindi ba dapat nasa Bamboo House ang pinuno ng alyansa? Bakit siya nasa langit? Tsaka anong ginagawa niya? Nagkatinginan ang isang grupo ng mga tao, at si Chin Shuang, halos hindi kalayuan sa bahay ni Han Sanzo, pagkatapos mag-isip ng mahabang panahon, inilagay lang ang lugaw sa harap ng pinto ni Han Sanzo at tumalikod para bumalik. Sa oras na ito, hindi niya maiwasang huminto ng tuluyan at titigan ang mga pagbabago sa kalangitan. Sa oras na ito, hindi ibig sabihin ng Aaron na huminto. Sa kabaligtaran, ang magulong puwersa ng baliw ng buong tao ay hinimok ang puso ng pamilya ng dragon, na tiyak na direktang sisipsipin ito sa pira-piraso. Hindi ka pa ba lalabas? Well, itutuloy ko. Mabangis na sigaw ni Aaron, at halos kasabay nito, biglang lumabas sa mga ulap ang isang pagsabog ng gintong liwanag. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!